Babangon ng maaga upang magsaing, magluluto ng almusal at maghahain, maghuhugas ng plato at maglilinis ng bahay, magdidilig ng halaman, maglalaba at magsasampay. Dahil walang kasama sa tanghalian, mas pipiliin na lamang na huwag kumain. Ganito ang buhay ni Jana araw-araw. Dahil wala siyang maayos sa trabahong mapasukan, mas pinili na lamang pagsilbihan ng pamilya niya. Hindi naman niya talaga nais na magpakatanda sa loob ng bahay. May pangarap si Jana, yun ay maging isang kilalang pintor. Mula pa noong musmos siya, hilig na niya ang pagpinta at pagguhit. Kaya nga halos nakakulong na lamang siya sa kanya silid pagkatapos ng mga gawain niya sa bahay. Inilalaan ang panahon sa pagpipinta. Ngunit katulad sa isang normal na pamilya, hindi maiiwasan ng away, sumbatan at sama ng loob. Tulad na lamang isang araw ng Sabado, dahil pare-parehong sa gobyerno nagtatrabaho ang magulang at mga kapatid ni Jana, kaya nasa bahay lamang ang mga ito dahil hanggang Biyernes lamang ang pasok nila. Habang tinatapos ang larawang pinipinta, biglang pumasok sa kanyang silid ang ina ni Jana. Aba naman, Jana. Uubusin mo na lang ba talaga ang oras mo sa pagpipinta ng kung ano-ano? Ang galit at pasigaw na bungad ni Aling Elena. Ma, may hinihintay lang po ako. Hindi ko naman po balak tumagal sa ganitong sitwasyon. Baka po isang araw dumating na rin yun. Huwag na po sana kayong magalit. Ang mahinahong sagot ni Jana. Ay nako, puro na lang may hinihintay. Kamo, naghihintay ka sa wala. Hindi naman po sa ganun, Ma. Hinihintay ko lang po talaga yung resulta. Oras po na lumabas po yun. Maghahanap na po ako ng trabaho. Nako, Jana. Akala mo ba may mapapala ka dyan sa paghihintay mo sa wala ang kakwenta-kwenta mong pagpipinta? Aba, hindi nga maganda yung pinaggagawa mo. Nag-aaksaya ka lang ng pera, kabibili ng mga gamit mo dyan, na kung sana inipon mo na lang. Ay, sumasakit talagang ulo ko sa yung bata ka. Sorry na po, Mama. Sana maintindihan yung pangarap ko. Hinihintay ko lang po talaga yung resulta. Bakit ba hindi ka tumulad sa kuya at ate mo? Tingnan mo sila, may magandang trabaho, may sasakyan, may ipon sa bangko. At yung sumunod sa'yo, aba, mas nauna pang umasenso sa'yo. Habang ikaw, heto, nakasubsob sa wala mong kwentang ginagawa. Ang patuloy na bulyaw ni Aling Elena sa anak na tahimik na umiiyak. Wala nang natigil sa bahay. Pakiramdam ni Jana, nawalan na ng pagmamahal sa kanya ang kanyang ina. Ganon din ang kanyang ate at kuya, nakatulong na ata ang tingin sa kanya. Ang kanyang ama naman ay tahimik lamang tuwing naririnig nitong pinagagalitan siya ng kanyang nanay. Ngunit sinasaway din ng kanyang nanay kapag nakikita nitong lumalabis na ang hindi magandang trato ng kanyang ina. Tanging ang bunsong kapatid lamang niya ang kakampi niya sa bahay nila. Tulad na lamang nung araw ding yun, pagkatapos siyang pagalitan ng ina, agad namang tumakbo sa kanya ang nakababatang kapatid. Ate Jana, huwag ka nang umiyak. Unawain mo na lamang si Mama. Gusto kasi niyang makita na umaasenso ka rin. Lahat tayo. Kaya siguro lagi kanyang pinagagalitan. Ang pag-alo sa kanya ng bunsong kapatid na si Ira. Ngiti na lamang ang sinagot niya sa kapatid. Noong araw ding yun, tuluyan na atang sumabog ang galit ng nanay ni Jana. Muli itong bumalik sa silid niya at pinagkukuha ang mga gamit niya sa pagpipinta at ilang mga larawang natapos na niya. Ito ang dapat dito. Pinaghahagis ni Aling Elena ang gamit ng dalaga sa hagdan at pinagsisira ang ilan. Umiiyak na pinigilan ni Jana ang ina at nagmamakaawang huwag sirain at itapon ang mga gamit niya. Ma, huwag mo pong itapon ang mga gamit ko. Parang awa mo na po. Ngunit isang malakas na sampal at sigaw
Ang sagot ni Aling Elena sa nagmamakaawang anak na si Jana. Wala kang kwenta, kaya dapat lamang yan sa'yo. Isaksak mo yan sa isip mo na kahit kailan hindi ka magtatagumpay sa walang kwenta mong pangarap. Ang galit na sigaw ni Aling Elena. Ngunit dali-daling umakyat ang ama ni Jana at inawat si Aling Elena. Tama na yan, Elena. Hindi kita pinipigilan sa pagdidisiplina mo sa anak nating si Jana. Pero sumosobra ka na. Ang pasigaw na pagsaway ng ama ni Jana sa kanyang ina. Ayan! Kaya lalong lumalaki ang ulo ng batang yan dahil lagi mong kinakampihan. Hala, sige! Magsama kayong mag-ama. Hindi ko kinakampihan ang anak natin. Inaawat kita at sinasaway dahil hindi na tama ang ginagawa mo. Oo nga po, Mama. Kung pagalitan niyo naman si ate, para bang walang siyang naitutulong. Siya na nga halos gumagawa ng magawaing bahay. Pinaalis niya yung katulong natin at inako yung trabaho. Hindi pa ba sapat yun? Ang sabat ni Ira upang ipagtanggol ang nakatatandang kapatid. Ira, tumigil ka! Huwag na huwag kang makikialam sa pagdidisiplina ko sa ate mo. Kung ayaw mong madamay sa galit ko, pumasok ka ng kwarto mo! Walang nagawa si Ira kundi pumasok sa kanyang silid. Ngunit niyakap muna niya si Jana bago ito tuluyang umalis. Habang patay-mali siya naman si Harold at Karen sa ginagawa ng kanilang ina sa nakababatang kapatid. Napahupa ng kanyang ama ang nagwawala niyang nanay at iniwang umiiyak ang anak habang isa-isang dinadampot ang mga nagkalat na gamit sa kanyang silid at sa hagdan. Lumipas ang ilang oras at nanatiling tahimik sa kanilang bahay. Tila walang nangyaring kaguluhan kani-kanina lamang. Nang biglang kumahol ang kanilang alagang aso, hudyat na may tao sa labas ng kanilang tahanan. Lumabas si Harold at hinarap ang nasa labas. Ano yun? Ang tanong ni Harold. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Miss Jana Guevara? At nariyan po ba siya? Ang patanong na sagot ng tao sa labas. Opo, dito nga po. Kapatid ko po siya. Ano ang sadya niyo sa kanya? Ang muling tanong ni Harold. May mahalaga po akong balita para sa kanya. Maaari ko po ba siyang makausap? Ang sagot ng bisita. Pinapasok ni Harold ang bisita at pinaharap ang mga magulang nito. Ano hong maitutulong namin sa inyo? Ang magalang na tanong ni Mang Renato sa bisita ng kanyang anak. Mas mainam nga po na sa inyo ko nalang sabihin ang dahilan kung bakit ako naparito. Kanina po kasi tinatawagan ng boss ko si Miss Jana. Kaso, hindi niya po sinasagot. Saka ilang beses na ding nagpadala ng message sa kanya. Ngunit kahit isa ay walang sagot. Kaya, pinapunta na po ako dito ng boss ko. Pinaabot po ito ng boss ko. Ang cheque na ito ay bayad para sa lahat ng mga paintings ni Miss Jana. Masaya po kaming ibalita na sold out po ang lahat ng paintings niya. Ngayong araw po kasi nilabas ng gallery namin ang lahat ng paintings ng anak ninyo. At hindi po namin nakalain na mabibili ang lahat ng gawa niya. Kaya nga po kanina pa namin siya tinatawagan dahil alam po namin matutuwa siya ng sobra pag nalaman niya. Ang mahabang pagpapaliwanag ng kanilang bisita. Sige po Mr. and Mrs. Guevara, hindi na po ako magtatagal. Kayo na hong bahalang magabot kay Jana ng cheque. At muli po, binabati ko po kayo sa pagkakaroon ninyo ng napakatalentadong anak. Ang nakangiting sabi ng kanilang bisita. Sige ho, maraming salamat at mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Ang magalang na tugon ng ama ni Jana. Inihatid ni Harold sa labas ang bisita at nagmamadaling bumalik sa loob ng kanilang bahay at inusisa ang hawak na cheque ng kanyang ina. Ma, patingin nga po. Magkano nakuha ni Jana? Wow! Ang laking halaga nito ha.
Akalain mo yun? Katumbas na ito ng 1 taon kong sweldo. Swerte naman ni Jana. Ang tuwang-tuwang litanya ni Harold. Halos hindi makapagsalita si Aling Elena sa narinig. Hindi malaman kung iiyak ba sa labis na tuwa para sa anak o iiyak dahil sa mga nasabi at nagawa niya kay Jana kanina lamang. Dali-daling umakyat si Aling Elena sa silid ng anak upang kausapin ito. Ngunit nakalak ang pinto ng silid ni Jana. Jana? Anak? Buksan mo ang pinto. Gusto kitang makausap. Jana? Buksan mo ang pinto. Sige na naman, anak. Gusto kong magkausap tayo. Ngunit walang nagbukas nito. Ilang malalakas na katok pa ang ginawa ni Aling Elena, ngunit wala pa ring nagbubukas. Napalabas na si Ira at Karen sa kani-kanilang silid dahil sa lakas ng katok ng kanilang ina sa silid ni Jana. Ano ba naman yan, ma? Parang gusto niyong sirain yung pinto ng kwarto ni Jana kung makakatok kayo. Grabe. Ang naiinis na puna ni Karen. Baka po tulog na tulog si Ate Jana, ma. Minsan mahirap po talagang gisingin yan pag natutulog. Sabat naman ni Ira. Ngunit tila di mapakali ang kanilang ina at mas nilakasan pa ang katok at tawag sa anak. Pati ang ama ni Jana at ang kuya nito ay napaakyat na. Ako na ang kakatok, Elena. Jana? Anak? Si Papa ito. Buksan mo ang pinto, anak. May maganda kaming balita sa iyo. Ang mahinahon na pakiusap ni Mang Renato sa anak. Ngunit sa labis na pag-aalala niya, pinakuha na nito ang susi na silid ng kanyang anak. Bilisan mo ang paghahanap ng susi, Ira. Tumulong na din kayo, Karen at Harold. Ang nagmamadali at may pag-aalalang utos ng kanilang ama. Heto na ang susi, Renato. Bilisan mo ang pagbubukas ng pinto. Ang nanginginig na abot ni Aling Elena ng susi ng silid ni Jana sa kanyang asawa. Patay ang ilaw ng silid ni Jana ng mga oras na yon. Nakasarado rin ang lahat ng bintana na tinabingan pa ng kortina na hindi naman gawain ni Jana. Kaya ganun na lamang ang pagkagulat ng pamilya ni Jana pagkabukas ng kanyang ama sa ilaw ng silid ng anak. Isang nakabitin at wala ng buhay na Jana ang tumambad sa kanila. Malinis na ang kanyang silid. Wala na ang mga nagkalat na gamit na kanina lamang ay pinaghahagis at pinagkakalat ng kanyang ina. Ngunit isang nakalulungkot na salita ang nakasulat sa dingding ng silid ng dalaga. Patawad. Ang salitang isinulat gamit ang pulang pintura. Isang malakas na pagtawag na lamang sa pangalan ni Jana, ang tanging nasambit ng kanyang ina, kasabay ng pagkawala nito ng ulirat.